Naku po mga kababayan, eto na nga ba yung sinasabi ko. Binuking na po ni Nicholas Kaufman, ang lead lawyer or lead counsel ni Duterte. Binuking na po si Harry Roque mga kababayan. Eto na nga ba yung sinasabi ko mga kababayan, na tila mismong mga DDS pa ang lalong nagpapalala sa sitwasyon ni Duterte, na in my opinion po talaga sila po yung nagpapahamak kay Duterte. Ito na nga ba yung sinasabi ko mga kababayan, dahil binulgar po ni Nicholas Kaufman si Harry Roque sa mga pinaggagawa nito at sa mga suggestion nito na hindi po nakatulong kay Duterte. And in my opinion, mukha pong nagpalala pa sa sitwasyon ni Duterte. Kaya po pala sinasuggest na rin mismo ni Duterte na magsiuwian na yung mga DDS na laging naandoon nagtitipon-tipon sa Netherlands malapit sa ICC. Kaya po pala sinasuggest mismo ni Duterte na umalis na sila doon at magsiuwian na at huwag makialam sa kaso. Ito po mga kababayan, ibabahagi ko po sa inyo yung mga sinabi ni Nicholas Kaufman, yung mga inamin niya, binulgar niya patungkol kay Harry Roque, na sa akin pong palagay ay talagang nagpalala sa sitwasyon ni Duterte. Babasahin ko po sa inyo itong binahagi ni Jerica Canindin, na isa pong political commentator or political analyst. At dito po, ibinahagi niya yung mga sinabi ni Nicholas Kaufman. Makikita niyo rin naman po yan, ipapakita ko sa inyo dito sa screen, no? Yung mga naging statement ni Nicholas Kaufman. So dito po sa binahagi ni Jerry, sabi niya dito, so eto na nga, sa isang interview, bumanat si international lawyer Nicholas Kaufman. Ang sabi, si Roque daw ay lumapit sa isang Dutch lawyer para magsampa ng kaso laban sa gobyerno ng Netherlands. Mga kababayan, pakinggan niyo pong mabuti. Ang sabi, si Roque daw ay lumapit sa isang Dutch lawyer para magsampa ng kaso laban sa gobyerno ng Netherlands. Yan po ang pag-amin na ginawa ni Nicholas Kaufman. Binulgar po niya si Roque na mayroon po pala siyang ginagawang ganun. Kung totoo yan, gusto ni Harry Roque na ipademanda ang Dutch government, ang gobyerno ng Netherlands, na isa sa mga magdedesisyon patungkol po sa interim release ni Duterte. Akalain mo yon mga kababayan? Gusto niyang ipademanda ang Dutch government? Saan ka nakakita mga kababayan, ano? Bakit naisip ni Harry Roque yun? So, kinakalaban niya ang Dutch government na makakatulong sa interim release ni Duterte, and at the same time, kinakalaban din niya ang Philippine government, si PBBM, na maaaring makipagtulungan sa Dutch government at sa ICC para maaprubahan or mapabilis ang interim release ni Duterte. Kaya dito po natin nasasabi na mukhang si Harry Roque po ang nagiging dahilan, at ang mga kasamahan niyang DDS ang nagiging dahilan kung bakit po lumalala ang sitwasyon ni Duterte, kung bakit po hindi nagagrant ang interim release, at kung bakit baka hindi na lalong mag-grant ang interim release na iyan, mga kababayan. Pagpatuloy po natin yung sinabi dito. Like, girl, idedemanda mo talaga yung gobyernong kailangan kausapin para palayain si Duterte? More importantly, yung gobyerno na magde-decide sa asylum mo. Yan po yung pagpapatuloy ni Jerry. Sabi nga ni Kaufman, the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. Tama nga naman po mga kababayan, bakit mo idedemanda yung gobyerno na makakatulong sa'yo kay Duterte para makalaya ito pansamantala, or para bigyan ng pabor ang mga nire-request nito sa ICC? Hindi po ba mga kababayan? So, hindi po nagme-make sense yung mga ginagawa ni Harry Roque. Kaya po pala sinabi ni Duterte, kung maaalala nyo na balita ito, pinauuwi na niya. At kahit si Sara, sinabi na ibinilin daw sa kanya ng tatay niya na umuwi na raw yung mga DDS doon. Sila Harry Roque. At sinabi, huwag kayong makialam sa legal aspects ng kaso niya. Tingnan nyo, ayan po pala yung ginagawa ni Harry Roque. Tapos yung ginagawa pa nila doon pagkanta-kanta, na may pang-aasar at pang-iinsulto kay PBBM, nakikita yan ng Dutch government. Nakikita yan ng ICC. At nakikita nila kung anong ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo ay hindi nakakatulong kay Duterte, lalo lamang nare-realize ng ICC
na tama ang ginawa nila, dinala nila doon si Duterte, at lalo lang nilang marirealize na siguro hindi natin dapat bigyan ng interim release si Duterte dahil tignan mo ang ginagawa ng mga supporter. Lalo-lalo na si Harry Roque, mga kababayan. Ituloy po natin. Sabi pa dito, it get better nang malaman daw ni Dutch lawyer na fugitive pala itong si Roque. Tinerminate niya agad ang contact. So, ghosted po si Roque. Di pa natapos diyan. Tuloy-tuloy ang tsaa ni Kaufman tungkol kay Roque. Sabi ni Kaufman, Harry Roque is a persistent to the point of obsessive, and with this plan, he could very well have jeopardized the defense's efforts to release the former president. Tama naman. From day one, Harry Roque has portrayed himself as the only person capable of defending the former president, motivating the public against me and my team. Ayun, siguro napiko na rin po si Kaufman. Totoo naman yung sinasabi ni Kaufman. Sa mga ginagawa at mga pronouncement at mga statement ni Harry Roque, lumalabas po na mahina at walang silbi ang Kaufman at ang kanyang team para matulungan si Duterte. So, na-realize yun at nakita yon ng team ni Kaufman at ni Kaufman mismo. Kaya nga sinasabi ko, mga kababayan, talagang si Roque po ang isang sa mga nagiging dahilan kung bakit napupurnada or nabubulilyaso. Or siguro, in my opinion lang naman, nasasabotahe yung ginagawang legal remedy ng team ni Duterte, legal team ni Duterte, para siya'y makalaya or para manalo sa kaso, mga kababayan. So ito po yung nangyayari talaga eh. Kitang-kita natin ito eh. Sa ginagawa ni Roque, nila Maharlika at ng mga DDS, mga vloggers nila doon sa Netherlands at dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa, na ginagawa nilang pambabastos sa gobyerno natin, kay PBBM. At pati yung mga ginawa nila sa mga judges sa ICC, ginawa nila ng fake news, pinalabas nila na corn star, tapos kung ano-anong pambabash, pambubuli ang ginawa nila sa mga platform ng mga judges na iyon, napilitang mag-private ng kanilang mga social media accounts. Tapos kung sino-sinong tao dinamay nila, kung maalala nyo yung author na kapangalan ni Nicholas Kaufman na damay, yung mga ginagawa nila na pang bubuli sa mga judges, no? At mga ginagawa nilang pangungutya at pambabatikos sa ICC, sa gobyerno ng Pilipinas. At ngayon, nalaman natin pati pala Dutch government gustong ipademanda. Lahat ng yon ay nag-a-amount, no? If you're gonna sum them up, nag-a-amount yon sa, in my opinion, pananabotahe sa legal action or legal remedy na ginagawa ng team ni Duterte. Hindi man nare-realize ng mga DDS, pero yun po ang kinakalabasan. Yun ang nagiging resulta. At hindi nila nakikita yon. Kasi mga bulag po yung mga yan eh. Kaya nga mismo si Duterte na nagsabi, biniling kay Sara, umuwi na kayo. Pinauuwi na sila kasi hindi naman nakakatulong. Nakakapagpalala pa ng sitwasyon. Ituloy natin mga kababayan. Sabi pa dito, advice nga ni Kaufman, Harry Roque would be best advised to channel the energy he has expended on meddling into defending his appeal against the denial of his supposed refugee status. Tama, imbis na makialam siya sa problema ni Duterte, unahin niya ang problema niya, yung asylum request niya. In short, ayusin daw muna ni Roque yung sarili niyang mga problema bago mangialam. Then literally, tinapos ni Kaufman si Roque with this mic drop. Neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Ayun, mga kababayan, inamin na po ni Kaufman kahit mismong si Duterte na pinagtatanggol ni Harry Roque ay hindi interesado sa mga pinagagawa ni Harry Roque. Ayaw mismo ni Duterte yung mga ginagawa ni Roque. Ayon po yan mismo kay Kaufman. At hindi nare-realize ni Roque yun. So sa pagpapatuloy ni Jerry, imagine that, walang may gusto daw kay Roque kahit si Duterte mismo. Wasak, sabi dito. But wait, dahil persistent at obsessive nga daw si Roque, sumagot ang lola mo. Sabi ni Roque, ad hominem attacks and other forms of character assassination have no place in the legal profession and any decent society. Mag-comment lang ako dyan mga kababayan. Sabi ni Roque, yung ad hominem attacks daw po at yung
character assassination na ginagawa daw po ni Kaufman kay Roque ay wala daw pong lugar sa legal profession daw po at sa decent society, no? So wala daw pong puwang ang ad hominem attack, no? Ano pala yung ginagawa nyo, Harry Roque? Yung inaraw-araw na ginawa ng Diyos, puro kayo ad hominem, kay PBBM, kay FL, at sa iba pa na gusto nyong batuhan ng ad hominem nyo at disrespect nyo. Yung mga salita nyo na may tema ng pambababoy at pambabastos, mga ad hominems yun, mga kabastusan. So yung audacity mo at hypocrisy mo na magsalita ng ganyan, samantalang ikaw hindi mo nakikita yung sarili mo. In my opinion, nawala na yung decency sa'yo. Yung pagsayaw-sayaw nyo na lamang nila Maharlika habang kumakanta ng pang-iinsulto sa Pangulo ng Pilipinas. Yon ay ad hominem, pambabastos, at hindi yun action ng isang abogado. That's very unbecoming of a lawyer. Hindi po ba mga kababayan? Tapos sasabihin mo, nung ikaw na yung nire-real talk ni Kaufman, ikaw na yung sinasabihan ng ugali mo, sasabihin mo, walang puwang sa legal profession at sa decent society, yung ganon? Samantalang pag ikaw ang gumagawa nun, hindi po ba mga kababayan? So talaga namang hypocrite, no? Yung audacity ni Roque sobrang taas at napaka-hypocrite. Ituloy po natin. Sabi pa dito, I thus call on Attorney Nicholas Kaufman to put an end on this blame game and simply channel his time and energy to bring the former president home alive to make the Filipinos the happiest persons on earth. Okay, una sa lahat, Roque, huwag mong gamitin yung mga Pilipino dahil hindi lahat ng Pilipino gusto ng ginagawa nyo. Hindi lahat ng Pilipino gusto na makauwi si Duterte. Ang gusto ng mga Pilipino ay hustisya sa lahat. Hustisya. Majority ng mga Pilipino, naniniwala ko, gusto ng hustisya sa mga biktima ng EGK, lalo-lalo na yung mga inosente. Pero huwag mong gamitin ang salitang mga Pilipino na gusto ang gusto nyo dahil hindi totoo yan. Sabi pa niya, gamitin na lang daw ni Kaufman yung energy nito para mapalaya si Duterte. Ginagawa naman ni Kaufman yung the best niya eh. Kaso yung ginagawa nyo, parang in my opinion, sinasabotahin nyo yung mga strategy, no? Yung mga paraan nila Kaufman. Hindi nga kayo nakakatulong. Kagaya na lamang yan, yung binulgar ni Kaufman. Kung yun man ay totoong nangyari, talagang isang malaking pananabotahe yun. Dahil idedemanda nyo ang Dutch government na makakatulong para magkaroon ng interim release si Duterte. Tapos yung mga ginagawa mo na pambabastos sa gobyerno ng Pilipinas kay PBBM, yun ay isang malaking kahangalan. Yun ay hindi nakatulong kay Duterte, lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Imbis na makikooperate ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas para magkaroon ng interim release si Duterte, sino matutuwa na gawin yon sa mga pinagagagawa nyo? Hindi po ba mga kababayan? So yon mga kababayan, ito talaga nagpupuksaan na po sila. Sila mismo nagbabanggaan, nag-aaway, no? Mapa-vlogger, mapa-pare-parehong kaalyado ni Duterte, pati yung mga naging babae sa buhay niya, nagbabanggaan. Merong alputera, merong double agent, tapos ito si Maharlika at yung mga DDS vloggers, mga kilalang DDS vloggers, nag-aaway-away patungkol sa donation, sa solicitation, patungkol sa pera. And then, ito po yung pinaka-recent, Kaufman versus Roque. Sila mismo, hindi nagkakasundo. So, paano nyo matutulungan si Duterte niyan? Paano nyo maipapanalo ang mga kaso ni Duterte at ni Sara kung kayo mismo sa kampo nyo ay hindi magkakasundo at nagpupuksaan, nag-aaway-away. Kaya mahirap talaga na kayo'y makabalik sa pwesto at kayo na naman ang mamuno dahil ang gulo eh. Kung kayo magulo sa kampo nyo, definitely magiging magulo na naman ang Pilipinas kapag kayo na naman ang namuno. Yun na lamang kabastusan na lumalabas sa mga bibig nyo, pang-iinsulto nyo, yung murahan nyo, yung awayan nyo, yung mga violenting pananalita na lumalabas sa bibig ng mga sinusuportahan nyo, yung pagmumura, yung pagbabanta, yung paghahamon ng away, ng boxing. Yun ay mga senyales or ugali ng hindi maayos na pinuno or leader, in my opinion. Nakita naman po natin kung gaano ka-chaotic, disorganized ang pamumuno ni Duterte. Halos araw-araw noon, merong biktima ang riding in tandem, sinasabi EGK, sinasabi ng laban. Hindi naman po nawala
ang shabs at mga pinagbabawal na gamot nakakapasok pa nga sa custom. Yung corruption lalong lumala. At kung ano-ano pa pong problema. Tumaas ang presyo ng bilihin, gasolina, namayagpag ang mga pogo, yung nangyari sa mga sabongeros, yung nakapamakyaw ng lupa ang mga Chinese dito, yung ang daming undocumented Chinese na nakapasok sa Pilipinas na gumagawa ng illegal. Sobrang naging lubog po ang bansa natin sa murahan, insultuhan, bastusan nung panahon po ni Duterte. Puro kasinungalingan, fake news, at sobrang nag-away-away ang mga Pilipino. Kaya nga, kung ang isang pinuno ay violente sa pananalita, sa pag-iisip, lagi na lamang ginagawang biro ang mga bagay-bagay, hindi seryoso, hindi mo na alam kung kailan nagsasabi ng totoo, mahirap pong pagkatiwalaan yan. Mahirap pong maging leader yan, mga kababayan. Yung ginagawang kalokohan ang halos lahat ng bagay patungkol sa bansa natin. Na inuuto ang mga Pilipino sa mga speeches, sa mga talumpati niya. Balikan nyo mga talumpati ni Duterte noong 2016 election at nung naging presidente na siya. Marirealize nyo nang uuto siya at in my opinion, ginagawang bata, immature ang mga audience niya. Ginagawang joke para tayong naging circus. And somehow, kung mapapakinggan nyo si Sara Duterte sa mga speeches niya, parang ganun na din. Nagkukwento ng kalokohan, tuwan-tuwa naman yung kanyang mga supporters na nanonood sa kanya. Ganun po kalala, mga kababayan. And yung West Philippine Sea napabayaan. At marami pa pong iba. Farmally, Pastilla Scheme, kung ano-ano pa. Kayo na po ang sumaliksik. At alam niyo naman yan mga kababayan. So kung sila nag-aaway-away, nagmumurahan, nagbabantaan, naghahamon ng away, violente sa pananalita, nagbabanta, at kung ano-ano pa, malamang sa malamang kapag sila na naman po ang namuno, ganun ulit tayo mga kababayan. Ganun po ulit tayo. Alam niyo po yan. Naranasan niyo po yan. So, bahala sila. Magpuksaan sila dyan at gawin nila mga bagay na gusto nilang gawin kahit pa ito nagpapalala sa sitwasyon ng kanilang idolo, ng kanilang sinusuportahan. Sila naman yan no? Wala na tayong pakialam. So, yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood. Ano pong masasabi nyo sa mga recent development na ito na mga pinagagawa nila Harry Roque? Ilagay nyo lamang po sa comment section at huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.